Pag hindi nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, maminamahal, hindi ka mababanggit sa Biblia. Amen. Kasi hindi nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya nga, tayo po, maminamahal na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, kapag tayo po, maminamahal ay tumalikod sa paglilingkod sa Diyos, mabubura ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Nasa Exodus 32 verse 33. Mabubura ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Kaya nga, ipanalangin natin, maminamahal, na tayo po'y magpatuloy na maglingkod sa ating mahal na Panginoon sa pagbabalik niya. Dahil, maminamahal, pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, ito pong mundong ito'y gagawin niyang tinatawag na paradise. Dito po mag-aari tayo ng 1,000 taon, pero pagkatapos ng 1,000 taon, maminamahal, aakit na po tayo sa langit at itong mundong ito na po ang gagawin dagat-dagatang apoy. Kaya binibigyan tayo ng babala. Sabi ng Biblia, unang 1, 2:15 hanggang 17, huwag nating ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na sanlibutan. Basahin po natin. 1 John 2:15 up to 17. Dito po sa aklat ng unang 1, kabanatang 2, talatang 15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. 16, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. 17, at ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, ay nananahan magpakailanman. Amen. Amen. Yan po ang katotohanan, mga minamahal. Kaya nga ang banal na kasulatan, ito po'y past, present at future. Nakasulat dito, mga minamahal, ang mga nangyari noon, ay panahon nila Abraham, panahon po, mga minamahal, ni Lot, panahon po, mga minamahal, nila Adan. Nakasulat po dito sa Old Testament. At ngayon, yung mga nangyayari ngayon, maminamahal, ito po'y nakasulat din po, yung mga kasalukuyan nangyayari, katulad po, maminamahal, ng paglaganap ng prostitution, paglaganap po ng krimen. Sabi, ang panahon ay magiging masama. Lahat ng mga bagay na nakikita natin ngayon sa sanlibutan, ito po'y nakasulat na po sa banal na kasulatan, kaya nga, past, present, at future. Mababasa rin po natin ano po, maminamahal, ang kapalaran ng mga taong maglilingkod sa Diyos at ang kapalaran ng mga taong namatay na hindi nakapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, inuutosan tayo ng banal na kasulatan, maminamahal, huwag niyong ibigan ang sanlibutan, ni ang mga bagay sa sanlibutan. Kung sino mang umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sabi rito, sapagkat lahat ng mga sanlibutan ay masamampitan ng laman at masamampitan ng mga mata at kapalaluan sa buhay, at ito'y hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Lahat po ng mga bagay dito sa mundo, maminamahal, lust of the flesh, lust of the eyes, at pride of life. Kaya tayo narito ngayon, maminamahal, sa sanlibutan ito para subukin po tayo kung magtatagumpay po tayo sa mga lalang ng dyablo, sa mga tukso ng sanlibutan. Kasi sinabi na nga banal na kasulatan, ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamampitan niyaon. Dapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. Mananahan tayo sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal, bakit naging haliging asin ang asawa ni Lot? Sabi rito, una-una, because of materialism. Yan pong unang kasagutan, maminamahal, naging materialistic siya. Gaya po ng mga unang mga Israelita noon, nung lumabas sila sa Ehipto. Imagine, 3 million sila. 3 million. Dadalhin sila ng Diyos sa tinatawag na Kanaan, the land of milk and honey. Yung lugar, maminamahal, kung saan hindi na sila magtatrabaho para kumain. Hindi na sila magtatayo ng bahay, hindi na sila magtatanim para kumain ng mga bungan yon. Kompleto na po. Maminamahal, ito po ay katulad din po ng paradise na pupunta natin, yung tinatawag po, mga minamahal, na yung millennium, yung 1,000 years reign of Christ, yung kalagayan po ng tinatawag po, maminamahal, na Kanaan. Pero maminamahal, habang naglalakbay sila, nandun ang tukso ng sanlibutan. Ang mga nadaanan nila, simbolo ng sanlibutan niya, mga nadaanan nilang bansa, nadaanan nilang mga lugar, habang maminamahal naglalakbay po sila, ang mga mananampalataya, maminamahal, ay
na daig ng mga tukso ng sanlibutan. Yung iba'y nagsipag-asawa ng sanlibutan. Sila po'y naging ugaling makasanlibutan hanggang higit na pinalagahan ang buhay sa sanlibutan kaysa mga minamalmanatiling naglilingkod sa Diyos. Imagine 3 million sila. Dalawa lang po nakarating sa Kanaan. At yung mga nakasama ni Josue, maminamahal at ng mga minamahal ng kasama niya ay yung mga ipinanganak na doon sa ilang mga 19 years old pababa. Si Caleb, maminamahal at si Josue, ang nakarating dalawa lang sila. Maminamahal. Yung mga nakasama nila, mga ipinanganak na yun. Pero yung lumabas mismo sa Ehipto, maminamahal na 21 years old pataas, lahat po sila, maminamahal, ay namatay, maminamahal, dahil habang naglalakbay po sila, naging 40 years ang paglalakbay nila dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Ang pangako ng Diyos ay 40 araw lamang darating sila sa Kanaan. Pero inikot sila ng Diyos sa katigasan ng ulo nila. Hindi sila dinasa shortcut, maminamahal. Kaya nga, yung pong tinatawag po na 3 million, dalawa lang ang nakarating, at kasama po yung mga ipinanganak na doon sa ilang maminamal na 19 years old pababa. Yan po ang nakasama ni Caleb at ni Joshua doon sa Kanaan. Because of materialism. Kaya nga binibigyan tayo ng babala. Sabi ng 2 Corinthians 4:18, maminamal na huwag tayong magsitingin sa mga bagay na nakikita. Dapat maging spiritual po tayo. Ang sanlibutan ito'y mapaparam. Ang ganda ng sanlibutan. Napakaganda, maminamal, pero tandaan nyo po, iwala pong matitira na nakikita natin sa libutan ko. Idadagdag natin ang Jeremias 4, maminamahal, talatang 23 hanggang 28. Ang magiging kalagayan ng sanlibutan ito, maminamahal, ay yan po, nasa Jeremias 24 hanggang 28. Mababasa nyo, mamaya babasahin natin yan. Kaya nga basahin mo natin ang 2 Corinthians 4:18, kindly. Dito po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Samantalang kami nagsistingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, datapat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggang. Amen. Pakihanda sandali yung Jeremias chapter 4 verse 23 hanggang 28. Ang sabi ng Biblia, samantalang kami nagsisitingin sa mga bagay na hindi nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Kasi mga bagay na nakikita ay may katapusan. Ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Pero mga minamahal, kapag hindi mo alam ang salita ng Diyos, talagang imposibleng tumingin ka sa mga bagay na hindi nakikita. Pero ang mga anak ng Diyos, ang mga mananampalataya, maminamahal, tandaan po natin, dapat po nakapokus po tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Yung spiritual. Yes. Ang material na bagay, maminamahal, ito po'y pansamantala. Ngunit ang mga bagay na hindi nakikita, ito po, maminamahal, ay walang hanggan. No. Ang sabi ng banal na kasulatan. Tignan nyo, maminamahal, ko idadagdag natin ang Jeremias 4:23 hanggang 28. Ito magiging kalagayan ng mundo natin pagdating ng araw. Basahin po natin. Dito sa aklat po ng Jeremias, kabanatang 4, talatang 23 hanggang 28. Sa 23, aking minasda ng lupa at narito, sira at walang laman, at ang langit ay walang liwanag. Sa 24, aking minasda ng mga bundok at narito, nagsisiyanig. At ang lahat ng burol ay nagsisiindayon. Ako'y nagmasid at narito walang tao. At lahat ng mga ibon sa ipapawid ay nakakatakas. 26, ako'y nagmasid at narito ang mainam na parang ay ilang. At lahat ng mga bayan niyon ay nangasira sa harapan ng Panginoon at sa harap ng kanyang mabangis na galit. 27, sapagat ganito ang sabi ng Panginoon, ang buong lupain ay magiging sira, gayon may hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan. 28, dahil dito ay tatangis ang lupa at ang langit sa itaas ay magiging maitim, sapagat aking sinalita, aking pinanukala, at hindi ako nagsisi o akin mang tatalikuran. Amen. Kaya nga, maminamal, nakasulat na po yung kapalaran ng mundo natin, ng sanlibutan.
Yung pong Seven Wonders, yung mga nakikita po natin magagandang mga pinupuntahan ng mga tao, mga minamahal. Ang dami pong mga namamasyal, ang dami pong nagpupunta sa mga magagandang lugar, sa iba't ibang bansa, magagandang mga palaruan, mga magagandang mga kalikasan, mga minamahal. Balang araw yan, sabi, yan po'y mapaparam, yan po'y magiging ilang. Nabasa po natin, mga minamahal, ito po magiging kapalaran ng mundo natin. Minasdan ko ang lupa, narito'y sira, walang laman, ang langit ay wala ng liwanag. Aking minasdan ang mga bundok, narito, ito'y nagsisipayanig. Ang lahat ng burol ay nagsisiindayon. Ako'y nagmasid at narito walang tao at lahat ng mga ibon sa impapawid ay nangatakas. Ako'y nagmasid at narito ang mainam na parang ay ilang. At lahat ng mga bayan niya ay nangasira sa harapan ng Panginoon at sa harap ng kanyang mabangis na galit. Sapagat ganito ang sabi ng Panginoon, ang buong lupain ay magiging sira, gayon may hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan, at dahil dito ay tatangis ang lupa at ang langit sa itaas ay magiging maitim, sapagat aking sinalita, aking pinanukala at hindi ako nagsisi o akin mang tinalikuran. Yan po, maminamal ang kapalaran ng sanlibutan, kapalaran ng ating mundo. Kaya nga, maminamal, ito pong dahilan kung bakit mga minamahal na pahamak, ito pong ang asawa ni Lot. Sabi, because of materialism. Tandaan po natin, mga minamahal, hindi dito ang mundo natin, hindi rito, mga minamahal, ang ating pong destinasyon. Ang ating destinasyon ay langit, sabi ng Biblia, mga minamahal, buhat dito ay hinihintay natin ang ating tagapagligtas, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo upang dalhin po tayo sa langit. Kaya nga, yan po ang unang dahilan, maminamahal, because of materialism. Habang tumatakas sa Sodom at Gomorrah, maminamahal, si Lot, ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak, naalala po ng asawa ni Lot, maminamahal, ang kanyang kalagayan doon sa Sodom at Gomorrah. Naalala niya ang kanyang mga ari-arian, naalala niya ang kanyang magandang bahay, ang kanilang mga tinatangkilik, maminamahal, ang kanilang magandang lupa, ang kanilang maraming maalagang hayop. Nilingon niya, maminamahal, nang hinayang siya. Kaya nga, maminamahal, sabi ng Biblia, paglingon niya, siya po ay naging haliging asin. Yan po, maminamahal, ay paalala sa atin na dapat po, maminamahal, ay tayo po ay mag-ingat. Lahat ng mga bagay na hawak po natin ngayon, tayo, anuman po tayo ngayon, tandaan po natin, hindi yan mananatili. Yan po ay pansamantala. Pansamantala yan, maminamahal, tandaan po natin. Ito po ay ipinagkatiwala sa atin pansamantala ng ating mahal na Panginoon. At ang pangalawang dahilan, maminamahal, bakit naging haliging asin ang asawa ni Lot, maminamahal, ang sabi po rito, because of disobedience. Dahil sa kanyang pagsuway, maminamahal, sabi ng talata sa Genesis 19:17, sinabi ng anghel, maminamahal, ay huwag kayong lilingon. Ang sabi ng 19:17, kung babalikan po natin, mga minamahal, sabi po rito, itakas nyo yung buhay. Itakas nyo yung buhay, huwag kayong lumingon. Balikan natin sandali. Ang Genesis 19:17, talo natin ang 24 hanggang 26. Dito po sa Genesis chapter 19 verse 17 talon sa 24 hanggang 26. At nangyari nang sila'y may labas na nila ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay. Huwag kang lumingon o huminto man sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. 74. Na magkagayon nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomorrah ng asopre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. At ginunaw niya ang mga bayang yaon at ang buong kapatagan at ang lahat ng anahan sa mga bayang yaon at ang tumutubo sa lupang yaon. Datapot ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Amen. Yan po, maminamahal, ang kasalanan ng asawa ni Lot. Kaya pala hindi binabanggit yung pangalan niya. Kasi hindi siya ligtas. Kasi sumuway siya, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, because of disobedience. Sabi ng banal na kasulatan, dapat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Maminamahal, yan po ay totoong nangyari, maminamahal, sapagkat kung mapupunta po tayo dun sa lugar na yan, ay meron pa rin po hanggang ngayon, nandun pa rin po, maminamahal, yung isang hugis tao, maminamahal, na haliging asin. Ang sabi nila, ayon sa kwento, ito po, maminamahal, ang tinutukoy na asawa ni Lot, na hindi binanggit ang pangalan. Kaya nga mag-ingat po tayo, mga minamahal.
ang pagsuway natin, sabi ng Banal na Kasulatan, ito po ang mag-uudyok sa atin na tayo po, mga minamahal, ay maparusahan. Ngayon, ang utos ng ating pinakamamahal Panginoon para po sa atin ngayon, yung katumbas po ng wag lilingon, ito pong nasa Hebrews 10, 25 up to 27. Ito po ang katumbas ng wag lilingon. Kung unang panahon ang utos ay wag lilingon, pero ngayon ang pinakautos na importante na dapat natin sundin bilang mga mananampalataya, ito naman po ay nasa Hebrews chapter 10 verse 25 up to 27. Kaya hindi dagdag natin ito. Ito po ang katumbas ng panahon ni Lot, maminamalat ang kanyang pamilya. Ito po ang katumbas nito sa panahon natin ngayon. Hebrews 10:25 up to 27. Dito sa aklat po ng sa mga Hebreo, kabanatang 10 ang talatay 25 hanggang 27, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. 26, sapagkat kung ating sinasadya pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Amen. 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 Yan po, maminamahal, ang nakalulungkot. Sapagkat maminamahal, maraming mga mananampalataya ngayon ay mas priority nila yung kanilang buhay sanlibutan. Mas binibigyan nila ng importansya, maminamahal, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang pag-aaral dito po, maminamahal, sa sanlibutan ito. Tandaan po natin kung paano po, maminamahal, ang mga mananampalataya galing sa Ehipto, papuntang Kanaan. Ganon din po ang kalagayan natin ngayon. Tayo po'y naglalakbay lamang sa sanlibutan ito, sabi ng Banal na Kasulatan sa Philippians chapter 3 verse 20. Habi ang pagkamamayan natin ay makalangit at buhat dito, hinintay natin ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, maminamahal, upang tayo po ay makasama niya sa langit. Hindi tayo taga rito. Katulad tayo, mga minamahal, mga Israelita na umalis sa Ehipto, nilalakbay nila, maminamahal, ang daan patungong Kanaan upang doon sila titira magpakailanman. Pero maminamahal, dalawa lang ang nakarating. Bakit? Because of disobedience. At ang pangatlong dahilan, maminamahal, sabi, they separate themselves to the righteous and cooperate to unrighteous. Mga minamahal, ang pangatlong dahilan, bakit mga minamahal, na pahamak ang asawa ni Lot, maminamahal, sabi, they separate themselves to the righteous and cooperate to the unrighteous. Nakiisa sila sa kasalanan ng sanlibutan. At sabi rito sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16 hanggang 18, basahin po natin. Sabi ng Banal na Kasulatan, huwag po tayo, maminamahal, umayon sa gawaing makasanlibutan. Sabi rito, huwag tayong makipamatok sa kabila ng di mananampalataya. Marami mga mananampalataya, maminamahal, na nadadaya po ng gawaing makasanlibutan. Nakikipamatok sila sa kabila ng hindi nagsasampalataya. Sa ating mga mananampalataya, bawal po tayong pumasok sa simbahan ng hindi po maka-Diyos. Ibig sabihin, hindi po Kristiyano. Yung may mga graven images, sabi diyan, huwag kang makikipamatok sa kabila ng hindi nagsasampalataya. Ay hindi tayo pwedeng makisama doon sa templo ng mga Diyos-Diyosan, maminamahal, sapagkat tayo po'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Kaya hindi ka pwedeng makipamatok sa kabila na hindi sumasampalataya. Huwag tayong papasok, mga minamahal, sa templo ng mga Diyos-Diyosan. Sabi rito, 2 Corinthians chapter 6 verse 14 up to 18. Kaya hindi basahin natin. Dito po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14 up to 18. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman, at anong pakipagkasundo mayroon si Kristo kay Bilyal, o anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya, at anong pakipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila, at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila, magsiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo aking tatanggapin. At ako
at ako sa inyo magiging ama, at sa akin kayo magiging anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Amen. Tandaan niyo po yan, mga minamahal, napakarami po kasi mga mananampalataya na binabaliwala nila yung utos na ito. Ha? Ang sabi ng banal na kasulatan, hindi tayo pwedeng makipamatok, mga minamahal, sa kabila ng hindi nagsasampalataya. Sabi rito, anong pakikisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Tayo po'y templo ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa atin. Sabi, sapagkat tayo templo ng Diyos, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila, lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y aking magiging bayan. Tayo po, maminamahal, ay may Espiritu ng Diyos. Tayo po ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga, templo tayo ng Diyos. Hindi tayo pwedeng pumasok sa mga templo ng mga Diyos-Diyosan. Ang sabi pa ng banal na kasulatan, maminamahal, dito sa James, chapter 4, verse 4, maminamahal, tayo po, maminamahal, ay hindi pwedeng makipamatok, maminamahal, sa kabilang ng mga hindi mananampalataya. Bawal tayo makipagkaibigan sa sanlibutan, sapagkat ang nakipagkaibigan sa sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos. Sabi rito, basahin po natin. Dito sa aklat po ng Santiago, kabanatang 4, talatang 4, kayong mga ngalunya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pagkikipagkaibigan sa sanglibutan ay pagkikipag-away sa Diyos? Sino ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos? Amen. Amen. Tandaan niyo po yan, maminamahal. Sabi ng banal na kasulatan, ang tawag po sa atin ng malapang ng pag tayo po ay sumasamba o pumapasok sa mga simbahan na may mga graven images, ang tawag sa atin ay mga ngalunya. Ang sabi rito, hindi ba ganyo nalalaman na ang nakipagkaibigan sa sanlibutan ay nakikipag-away sa Diyos? Sino mang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito sa uling talata, maminamahal, basahin po natin uling talata, Colossians chapter 4, verse 5 up to 6, tayo po ay asin, maminamahal ng lupa. Sabi ng Biblia, dapat maging asin tayo ng sanlibutan, maminamahal, at tayo po, mga minamahal, ang ating mga pananalita ay lagi pong magkaroon ng biyaya sa mga nakikinig sa atin, mga minamahal, malaman nila ng mga tao po, mga minamahal, ang paraan upang sila po'y manampalataya at makakilala sa mga Panginoon. Kaya nga ginawa tayong asin para matandaan po natin ang nangyari, mga minamahal, sa asawa ni Lot na naging haliging asin sapagkat siya ay sumuway sa utos ng mahal na Panginoon. Kaya sabi rito, dito bilang mga babala, maminamahal, tayo pong asin ng lupa. Dapat ang ating pong mga pananalita ay laging mayroon pong biyaya, magkaroon ng kabuluhan upang makinabang sa atin ang mga nakikinig. Basahin natin ulit talata. Colossians chapter 4 verse 6 up to verse 6 hanggang verse 4 hanggang 6. Dito po sa Colossians chapter 4 verse 5 and 6 po. 5 and 6. Magsilakad kayo na may karunungan sa nangangasalabas na inyong samantalin ang panahon. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya at magkalasang asin upang inyong malaman kung ano narapat niyong isagot sa bawat isa. Amen. Ano ibig sabihin, maminamahal, ng ating pananalita ay laging may biyaya at magkalasang asin? Ibig sabihin, maminamahal, dapat maging makabuluhan ang ating sinasabi, makarinig sila ng salita ng Diyos sa atin, at tayo po, maminamahal, ay maging mabuting halimbawa sa pananalita, sa ugali, maminamahal, sa kilos at sa gawa. Dito sa uling talata, Efeso 5:4, sabi rito, maminamahal, avoid jesting. Maminamahal, wag po tayong magpabiro, maminamahal, ang mga salitang walang kabuluhan ay hindi dapat lalabas sa ating mga bibig, kundi tayo po'y asin, maminamahal, at bawat lumalabas sa ating mga bibig dapat ay may biyaya sa lahat ng mga nakikinig. Sa uling talata, Efeso 5:4. Dito sa Efeso chapter 5 verse 4, o ang karumihan man, o mga mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro na di nangararapat, kundi kayo'y mapagpasalamat. Amen. Amen. Sabi, maalis nawa sa atin, maminamahal, o maging ang karumihan man, ang mga mangmang na pananalita, o mga pagbibiro na hindi nararapat, kundi tayo'y laging magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sa gabing ito, mga minamahal, narinig po natin ang babala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit?
mga minamahal, mababasa pa natin sa Bagong Tipan ang kasaysayan ng asawa ni Lot, sabi ng banal na kasulatan, upang ito po, mga minamahal, ay maging aral sa atin na ganun pala ka-stricto ang ating mahal na Panginoon. Ayaw niya, mga minamahal, na tayo po, mga minamahal, ay nakikiayon sa gawaing makasanlibutan. At sa gabing ito,